Magsisimulan ngayong araw ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Kaugnay niya, mga kapanayam natin si Jose Angel Honrado, General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA. Magandang umaga po, Ginoong Honrado. Howie, sana magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa hirit na din yung programa. Good news po ito sa napakaraming pasahero. Ano ba ang mga babaguhin sa pag-rehabilitate ng NAIA Terminal 1? Howie, tatlong component itong gagawing rehabilitation sa main terminal natin. Unang-una yung structural retrofit dahil for the 30 years na ito at marami na rin ang pundasyon at mga structural requirement na gawin para makapag-comply at yung safety code. Ang pangalawa dito, yung mechanical electromechanical systems. Kasama rito yung air conditioning system, kasama yung electrical works, kasama yung fire protection, at kasama yung plumbing. At pangatlo rito, yung architectural improvement. Pagagandahin natin yung walls, ceilings, flooring, at magtatanggal ng mga counters doon at ililipat sa tabi para magkaroon ng bagong look. Okay. Pero karamihan yan, parang hindi ganun ka-visible sa mga ordinaryong passengers. How about in terms of yung mga creature comforts, yung pag-improve ng mga CR, yung efficiency and convenience ng mga pasahero po? Well, Howie, yung kasi mga comfort doon siya, tapos na rehabilitation lahat niyan sa passenger movement area. Nag-umpis tayo ng 2011 and by the middle of 2013, before the middle of 2013, tapos na lahat yan. Bakit ang tatong muli? Bakit nagtagal? Kasi hindi natin pwedeng siyara para sabay-sabay dahil operating yung airport natin. Okay. Nabanggit niyo po. Makikita mo dyan talaga doon sa phase 3 na architectural, ito yung sabi nga, yung flooring, ceiling, yung lighting, yan ang babago doon. Okay. Nabanggit nyo rin po yung structural retrofit, no? Yung para makakomply sa safety code. So, magiging disaster-proof ba ang ating airport? Earthquake-proof? Nakita natin yung nangyari sa Tacloban Airport, no? Dahil sa storm surge, talagang halos na-demolish yung terminal at hindi na magamit yung airport at na-paralyze po yung air transportation po sa region na yon. Will this retrofit enable our airport to withstand that kind of disaster? Well, unang-una, Howie, wala tayong pwedeng alalahanin about storm surge dahil wala namang malapit na dagat dito or water, Ang karami na address ng building ko natin, yung seismic issue, yung earthquakes. So, yung retrofit will assure us na below 7.2 na, it can withstand, hindi siya life-threatening. Yes. Ang nangyari po sa Tacloban, hindi lang po storm surge, pero napakalakas na hangin. Kaya nilipad po yung mga bubong nito. Well, again, Howie, yung structure kasi natin, wala ang bubong nito, panay concrete. Okay. So, alam naman natin na naging bansag sa ating airport ay yung isa sa mga world's worst airports, no? So, maasahan ba natin na mawawala tayo sa ranggong ganun pag natapos na po yung mga structural at iba pang improvements? Well, Howie, I don't know kung nabasa mo yung latest review, yung 8, nabasa mo ba yan? Yung 8, Yung alin po? Yung nabasa mo ba yung comment about Manila International Airport dun sa 8? Kasi dun sa latest na lumabas dito, ang tinatakil niya, congestion. Yung ano po? Congestion ang tinatakil niya. Congestion. Yes, ang nakalagay doon, Terminal 1 is congested while Terminal 3 is under occupied. Opo. Kasi palitan. Dito kasi dito sa gagawing it will not address congestion, What ang mag-address ng congestion is pag natapos ang Terminal 3 by July of this year, maglilipat tayo ng 3.5 million passengers from Terminal 1 to Terminal 3. Kasi ang issue ng Terminal 1 is mostly congestion nga kasi. Yes. Ang design capacity is 4.5 million. Last year, we achieved about 8.4 million. So almost twice its design capacity. Kahit anong gawin mo, talaga walang mangyayari dyan. Kasi nagkakaroon tayo ng spike. Travel spike kasi imbalance yung mga flight arrival and flight departure natin. Kung mapapansin mo, ang spike niyan sa umaga 10 to 12, sa hapon 3 to 6 at sa gabi yung 10:30 to 12:30.
Kasi dumarating ang uneven na flight na schedule na dumarating sa atin during those times. Ngayon, ano sabi mo, ang solusyon doon, ilipat ko yung 3.5 million passengers out of Terminal 1 at dadalhin ko sa Terminal 3 para mawala yung spike sa Terminal 1. Okay. So, i-decongest po yung Terminal 1 at ililipat po yung traffic sa Terminal 3. Yung speaking of Terminal 3, sir, paki-update lang dun sa sitwasyon niya dahil alam natin na nagkaroon ng malaking legal dispute yan. Kaya medyo na-delay yung pagbukas at there are other improvements na na-delay din yata dahil dun sa legal dispute na yan. So, tapos na ba yung dispute? Well, ang issue ng ownership kasi, wala tayong issue doon. Ang issue na ngayon sa ownership ay yung just compensation. Just compensation. Just compensation. How to compensate the builder for the building that has been constructed. If you remember, ang unang judgment ng Pasay Court, 175. Binayaran na natin yan, $175 million. Nag-appeal sila, so sabi ng Court of Appeals, dagdagan nyo. Inaapila ng gobyerno yon. Okay. So ownership, walang issue doon. It's just the issue of just compensation. Doon naman sa issue po ng airport security, kung maalala ng ating mga manonood, nung December lang ay may napatay na mga tao, kasama na yung Zamboanga Mayor Talumpa doon, no? At nalaman natin na wala pong CCTV security cameras. Mali din yun, no? Meron mga security cameras yan. If you remember, ginawa yun ng 2000, no? There are 270 cameras na naka-install yan. 270, no? Nung buksan nila sa domestic operation, ang nabuksan na lang ng yes, 50. Kasi all others had been damaged or have to be replaced for non-use for so many years. Saka ang system niya is dated 2000 pa, no? So, we've been trying to, wag mo na akong tanong yung bakit binuksan yan noong 2008, bakit na hindi kompleto dahil nga wala pa ako noon, no? Oh, at saka nagkaroon ng dispute. Noong 2010, nung pagpasok ng bagong administrasyon, ang purpose natin buksan niya fully operational because nakita namin noon, on about 30% efficient as para systems, and it only occupies about 52% of the space is being occupied. Ngayon, sa system efficiency, it will require replacement or upgrade of 23 systems. Kasama dyan ang CCTV, kasama dyan boarding bridges. Kung natatandaan mo, maraming reklamo bakit nagpupunta yung mga naglalakad yung mga pasero sa rampa para makapunta sa terminal at naglalakad ulit sa rampa para makalipad makasakay sa aeroplano, di ba? Opo. So, 23 systems all in all yan. We have been trying to get the best chance for the government. Noong November, nag-umpisa ng work sa Terminal 3 and expected completion yan is July of 2014. July 2014. So, in other words, may 50 na gumaganang CCTV cameras. Pero yun nga, dun sa mga loading bays, no? Dun nga nangyari yung insidente. Mukhang dun yung isang lugar na wala pa mga camera. Yung design yan, meron lahat. Meron lahat? Meron lahat yung sa design niya. Sa design? Kaya sa'yo, karamihan doon sira na kailangang palitan. At hindi naman stand-alone yan, na pag meron kang camera, meron kang monitor, at meron kang tapos na. Hindi. Kasi yung CCTV system na yan, nakakonekta sa 5 other system that needs to be replaced. Okay. Nakakonekta yan sa airport operation database, nakakonekta yan sa gate access system, nakakonekta sa baggage handling system, at nakakonekta sa local air network na kailangan palitan din. Okay. So, nabanggit nyo, nasa agenda nyo rin yan, no? Sa pag-improve ng ating airport, yung airport security and security cameras. Sinabi nyo, by July 2014, meron ng gumaganang cameras dyan? Hindi lang camera, the whole airport will be 100% operational. Kasi sabi ko, 23 systems ang papalitan dyan and CCTV is just one of the 23. I see. So, to summarize, ano po yung timetable ng rehab para sa mga nakikinig ng mga pasahero at gagamit ng mga airport natin? Yung rehabilitation ng Terminal 1 is given 1 year. Starting when po? Yes. Starting today? Starting today. 1 year. At yung Terminal 3 naman, nag-umpisa tayo ng November 2014 at yung completion is July. At matatapos po yung sa Terminal 3, July 2014? That's right.
Okay. Ano pong yung magiging epekto sa mga pasahero? Will you be closing some parts of the terminal? And So definitely, no? I mean, you cannot do that with ano. Yun ang nagiging challenge natin, kaya medyo matagal at medyo mahal. Because while doing the retrofit work, you have to keep the airport working. So, in other words, you will have to close down part of Terminal 1, but when those parts of Terminal 1 are closed, ililipat nyo na yung mga pasahero at traffic sa Terminal 3? Or paglilipatan they will be really close. So, as a result of the retrofitting, you might see your favorite restaurant in Terminal 1 closed. You might see your favorite souvenir shop closed because that area is being repaired. Okay, I guess not that many people will be that concerned about the souvenir shop. Siguro yung iniisip nila, yung haba ng pila, mostly yun, no? Yung haba ng pila, whether it's going to delay their boarding, how much sooner they should arrive in the airport. Kaya nga suggestion natin, while the retrofit work is ongoing, siguro if you have ample time, go to the airport as early as possible. Kasi alam mo naman, Howie, siguro, hindi na naman ang tao dito, no? Posible naman mag-repair, hindi mo sasara ang portion, di ba? At pag nagsara ka ng portion, there'll be some disturbance. Like for example, nung ginawa namin yung tinanggal namin siya ng escalator, no? Nagreklamo yung mga pasero na maingay. Siyempre naman, paano ka naman why can you experience ang ingay You'll be drilling, you'll be di ba? So, it's part of improvement kasi hindi naman natin pwedeng isara yan. Kung isasara na, hindi naman pwede dahil sa natin dadali mo flight, di ba? So, hiningi namin ng pasensya at pag-unawa ng tao na the repair is here, but they're going to experience some inconvenience. Okay, so I think people understand dahil ini-improve nyo nga na magkakaroon nga ng ganyang inconvenience. Pero yung effect sa kanila, kailangan mas agahan pa nila ang pagdating nila sa airport pag meron silang flight. Ganun ba yun? Yes, that's right, Howie. Kaya nga sabi nga, no, in my interview, sinasabi ko that we don't know, there'll be some delay, there'll be some this inconvenience. So, if you're flying, if you're nasanay kayo sa 2 hours, siguro if you have more time, go to the airport as early as possible. Okay. Maraming pong salamat. Jose Angel Honrado, General Manager ng Manila International Airport Authority. Maraming salamat din at magandang umaga sa iyo. Thank you.